Magandang araw mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. Ayan, kumusta ulit mga ka-farmers? 12 days tayong nawala, no? At walang update po dito sa aking mga tanim. Ayan, dito natin uunahin sa pag-update sa aking ampalaya. So magtatatlong buwan na po siya mga ka-farmers, no? So baka magtaka kayo kung bakit ganito na po yung itsura niya, na samantala na 3 months, magpasok pa lang po siya sa 3 months. So magtatatlong buwan pa lang po ito sa first week ng September. So ayan, so maraming katanungan, no, kung anong nangyari, bakit nagkaganito siya. Ayan, nagyelo na po yung kanyang mga dahon sa baba, halos sa taas wala, ganun na rin. At yung mga talbos niya ay nanliit. At sa mga bunga, may mga fruit cracking, ay may mga uod. So halos lahat na po mga farmers ng sakit sa aking ampalaya ay nandito. So bakit, no? Bakit ko pinabayaan, o bakit ganito yung nangyari sa tanim kong ampalaya na Galaxy Max F1? So 12 days na rin akong walang update. So ibig sabihin 12 days na rin itong halos pinabayaan mga ka-farmers. Wala na. So wala siyang spray. So hindi ako nag-spray ng fungicide, insecticide. So halos lahat. Kahapon lang, nung kahapon mga farmers ng hapon, may in-spray pa ako dito na foliar. So mamaya na natin yun itapik. So dito muna tayo. So sa abono, tinry ko itong abunuan mga farmers ng every 5 days ng triple 14. So purong triple 14 lang. Susubukan ko sana na ipa-recover ito, kung magkakaroon kaya siya ng panibagong talbos o panibagong bunga. So pero may napapansin din ako mga farmers. Ayan, yan o. Yan. So try ko yan na alagaan, dahil sabi ko nga, dahil sobrang bata pa po nitong tanim kong ampalaya. So yung gagawin ko po dito mga farmers, ang gagamitin kong foliar. So hindi tayo gagamit ng insecticide. So sa ganitong itsura mga farmers ng aking ampalaya, so may katanungan, no, kaya ito ipa-recover ng Growers Bet 1000 plus. Yun ang katanungan, yung maganda mga farmers, no. So dito natin susubukan si Growers Bet 1000 plus, kung kaya niya ba itong ipa-recover yung ganitong itsura ng ampalaya. So sa edad niya pong tatatlong buwan pa lang ngayong first week ng September. So bata pa to. So may posibilidad pa na makaka-recover to, kasi bata pa nga mga farmers, no. So may kasi karamihan ng mga ampalaya ay inaabot ng 4 months to 6 months. Samantala ito sa akin ay magti 3 months pa lang. Ito na po yung itsura niya. Parang ang tanda-tanda niya na po mga farmers. So bakit, no, bakit ko hinayaan, kung bakit nagkaganito? So una-una mga ka-farmers, dahil po sa presyo. Bagsak presyo po mga ka-farmers yung ampalaya dito sa amin. Na simula po na pinabayaan ko ito, hanggang ngayon po mahina po yung presyoan ng ampalaya. Hanggang sa mahina na po yung presyo. So wala pa pong buyer, dahil nag-oversupply po yung ampalaya sa market mga ka-farmers, no. Mura na nga, wala pang buyer, yun ang problema. Okay lang sana mga ka-farmers kung mura, importante ay may buyer. So wala, mura na nga, bagsak presyo na nga, wala pa tayong buyer. So nangyari po kasi sa akin na nakapag-harvest ako dito ng mahigit 200 kilos. Halos nangalahati yung hindi naibenta. Kahit ibenta mo pa siya ng mura mga ka-farmers sa palengke,
hindi na po pinapansin ng mamimili dahil sa dami po ng supply. At karamihan po mga farmers ng ating mga consumer ay natuto na rin pong magtanim. So may mga napansin kasi ako mga farmers sa social media na nagtatanim po sila ng 5 puno, yung nasa harap lang po ng bukuran. No? Siyempre hindi na po sila makakabili niyan dahil natuto na rin po silang magtanim. Dahil minsan inaabot po ang presyo ng ampalaya ng masyadong mahal. Kaya yung iba natuto na rin pong magtanim kaysa sa umasa po sa market na sobrang mahal. So pagdating po ng murang presyo mga farmers, wala na, hindi na po nabibili yung ating gulay. So ayan, kung itinuloy ko pa to mga farmers sa paggastos sa pag-spray ng mga insecticide at same din sa foliar, so gagastos lang po ako mga farmers at talagang malulugi na dahil sa pagpapahakot pa lang mga farmers ay malayo na po yung hinahakutan ng bunga. Halos sa 2 tao po yung kinukuha ko at binabayaran para maghakot ng pinagpitasan ko po dito dahil nga po malayo. So magbabayad po tayo ng tao, gagastos po tayo ng mga insecticide at saka kung ano po dyang foliar, abono. Tapos yung produkto po mga farmers hindi rin naman mabibili sa market o mag-oversupply din, so at saka mabubulok din po siya. So dumating nga po sa point mga farmers na sa sobrang dami po ng pitas ay ipinabigay ko na po yung ibang bunga niya dito sa mga malapit sa amin o malapit po sa mga baybayin, sa tabing dagat po yung mga bahay nila. So dahil alam naman natin na mahirap po magtanim ng gulay kapag malapit po sa dagat yung sa tabing dagat po yung bahay natin. So yun mga farmers, no, sabi ko nga itatry ko dito na gamitin yung Growers Bet 1000 plus dahil meron pa po doon na akong natira. So halos di ko po yung nagamit. At halos dati po ay dito ko po nagamit sa Kingang Palayan. So itutuloy ko pong gamitin po dito kung kaya niya ba ibalik yung dating ganda nito mga farmers. And may mga talbos yung mga farmers. So ayan, no, maganda po yung kanyang mga talbos. So yung gagawin ko na lang po yan dyan, alagaan sa abono at siguro every 2 sabihin natin twice a week na po ako mag-spray dito ng Growers Bet 1000 plus. Ayan mga farmers, so yung kanyang bunga, ayan maganda pa siya, oh. Yan, ano, okay pa siya. Ayan, may mga bunga pa siya mga farmers na ano, yan. So punti alagaan ko ulit ito dahil sabi ko nga bata pa ito mga farmers at sayang. So kung sa gastos naman po mga farmers, simula sa una na pagpitas ko po dito ay bawi na po ako at kumita na po ako dito dahil sa unang bugso po kasi ng buwan nito mga farmers ay dumating po sa presyo po ng 80 pesos 80 hanggang sa bumaba na po, pumatak na po siya ng 20 to 25 per kilo yung presyo. Kaya dumating po yung point na hinayaan ko na po siya. Tapos po, so hindi naman ibig sabihin na ngayon ibabalik ko po siya sa pag-alaga dahil tumaas, hindi po siya tumaas mga farmers yung presyo ng ampalaya. So same pa rin, 20 to 25 pesos pa rin po yung presyoan ng ampalaya dito sa amin. At dito rin po mga farmers sa aking okra ay talagang pinakain ko na po sa mga alaga kong baka dahil nung nakaraan sabi ko nga mga farmers ay nagkaroon po tayo ng trangkaso at hindi po tayo nakapaggapas ng mga damo sa pagpapakain ng mga baka. Kaya yung ginawa ko, dito ko na po nilagay yung baka ko, so kinain na po nila yung okra. Pero pwede pa yun mga farmers i-recover dahil lumalabas pa po yung kanilang suwi niyan. Yun nga sabi ko dahil yung isang rason na kung bakit hinahayaan ko yung mga tanim ko o
ganito po yung nangyayari dahil na rin po sa presyo, dahil sa sobrang mura po, alos hingi na po sa palengke at wala na rin pong buyer. So yun na po mga ka-farmers, no. So dito mag-experiment po ako dito. Try ko po yung Growers Bet 1000 Plus. So i-update ko sa inyo mga ka-farmers dahil kahapon nakapag-spray na po ako dito. Kahapon po ng hapon. So nakapag-spray na po ako dito ng Growers Bet 1000 Plus. So isang beses pa lang ako mga ka-farmers nag-spray. So i-update ko po kayo dito mga ka-farmers sa aking ampalayan kung ano na po yung nangyayari sa paggamit ko po ng Growers Bet 1000 Plus. So yun lang po mga farmers at maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.